Legal at naayon sa konstitusyon ang kontrobersyal na Reproductive Health o RH Law. Family planning. Halaga po kasi ang Planned Parenthood para sa ligtas, malusog at maalwan na pagpapamilya. Parenthood and reproductive health law must be put into Alam namin mayroon talagang solid na ipanalo ngayon para kung anuman ang sinabi nilang bahagi ng mga provision o seksyon na unconstitutional ay magawan pa namin ng solusyon. Ang layunin ng Batas sa Reproductive Health ay pangalagaan at itutuwid ang kalusugan at karapatan ng bawat individual, partikular na sa aspeto ng reproduksyon. Ipinatupad ito upang bigyan ng sapat na impormasyon at serbisyong pangkalusugan ang mamamayan, lalo na ang kababaihan para sa maayos na pamamahala ng kanilang reproductive health. Sa madaling sabi, gusto ng batas na matiyak na may akses ang lahat sa mga impormasyon at serbisyong pangkalusugan tulad ng family planning, clinical care, at iba pang aspeto ng reproduction. Layunin din ito ang pagbigay proteksyon sa karapatan ng bawat isa na makapili ng ligtas at naaayon sa kanilang nais. Ang Reproductive Health Law ay ang naglalaman ng mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng reproductive health sa bansa. Itaguyod ang edukasyon tungkol sa reproductive health at palakasin ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Sa pangkalahatan, ang batas na ito ay naglalayong mapabuti ang kalagayan ng kalusugan ng kababaihan at pamilya sa bansa at mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mamamayan ukol sa reproductive health. Ang mga karapatan ng ina na kasama sa Reproductive Health Law ay ang karapatang mabuhay, maging malusog at makapag-aral. Karapatan din niya bilang babaeng Pilipino ang kalayaang makipagtalik at magsilang. Ang karapatang makipagtalik ay laging nakadugtong sa pagiging handang magsilang, kaya hindi ito ginagawang libangan o palipasan lamang ng oras. Mabigat na pinahalagahan ang karapatang magsilang at itinuturing na katamaran sa ating bansa. Dahil dito ang inaasahan nating magpapatuloy ng pagkasalin lahi at magpapaniguro na may mga susunod pang henerasyon. Karapatan man ang pagiging magulang, dapat isaalang-alang na ito ay napakaseryosong tungkulin ng lipunan at habang buhay na responsibilidad para mapanatiling buhay ang mga anak at maitaguyod ang kanilang kapakanan o matiwasay na pamumuhay. Dito sa Pilipinas, sa pagiging magulang nakasalalay ang magiging kahihinatnan kung anong klaseng tao ang mga susunod pang mga pamilya o henerasyon. Ayon nga sa kasabihan, kung anong klaseng magulang ng isang tao ay siya rin magiging bunga o magiging anak. Mahalagang probisyon ng RH Law. Pangunahing layunin ng RH Law ang may babang mga bilang ng mga inang namamatay sa pagbubuntis sa panganganak dahil ng komplikasyon sa pagdadala ng tao o kaya ay sa panganganak. Upang masiguro mabigyan ng tamang pangalagang pangkalusugan ng mga ina at sanggol, mga batang pinanganganak, kinakailangan ng epektibo at dekalidad ng serbisyong pangkalusugan, ligtas na pagpapaanak, at pagpapanatili malusog ang mga sanggol. Para makatulong sa paggamit ng mamiting ito ng pamahalaan, nilalaman ng RH Law ilan sa sumusunod na probisyon: ang ligtas, legal, aksesibo, kayang-kayang bilhin, de-abortifacient, epektibo at dekalidad ng mga serbisyong pangkalusugan at mga produkto ay mahalaga para maisulong mga karapatang pangkalusugan ng mga tao lalo ng kababaihan at mahirap na marginalized. Lahat ng ito ay bahagi ng wastong pangalaga sa kalusugan. Pagbibigay ng impormasyon at access ng walang kinikilingan sa lahat ng klase ng pagpaplano sa pamilya pati ng mga epektibo at siyentipikong pamamaraan ng rehistrado o aprobado ng Food and Drug Administration o FDA. Ang Estado ay dapat magbibigay ng tulong pinansyal para maisulang modern at natural na pamamaraan ng pagpaplano sa pamilya lalo na ang billing sa ovulation method. Pagsunod sa mga programa na makatulong sa mga mag-asawa at individual para magkaroon ng bilang ng mga anak
Sang-ayon sa kanilang ninanais sa gusto na may tamang konsiderasyon sa kalusugan, lalo na sa panig ng kababaihan. Makatulong sa pantay na alokasyon at paggamit ng pondong pangkalusugan. Makasisiguro sa epektibong samahan ng nasyonal at lokal na pamahalaan at mga pribadong sektor sa implementasyon, koordinasyon, integrasyon, pagmonitor at evaluasyon ng mga programa para mas mapataas ang kalidad ng buhay at maprotektahan ang kalikasan at mapagsagawa ng mahalagang pag-aaral para makisulong at maprotektahan ang mga karapatang pangkalusugan ng kababaihan. Dapat siguraduhin ng Estado na lahat ng kababaihan na ngailan ng pag-aalaga para sa mga komplikasyon pagkatapos ng aborasyon at lahat ng iba pang komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak, pati lahat ng mga kaugnay na isyu ay dapat matugunan at mabigyan ng payo sa makatao, walang panghuhusga at maawaing pararaan ng nanaayon sa batas at medikal na etika kahit pa illegal o pinagbabawal ang aborasyon. Mga karapatan sa reproductive health. Ayon sa mga nagtataguyod ng karapatang pangkababaihan, karapatang legal ang pagbubuntis o ang pagiging ina dahil ito ay isang natural na posibilidad, ngunit ito ay pwedeng kusang loob na pinipili at hindi sa pilitan. Noong ika-20 siglo, ang pagpigil sa pagbubuntis o birth control ay nangangahulugan ng paglilimita ng bilang sa mga anak at kusang pagbubuntis o ang pagiging isang ina. Dati, kapag nag-asawa ang isang babae, dapat siyang magkaanak sapagkat ito ay pinaniniwalaang tungkulin ng isang babae sa asawa at lipunan. Ang pagpigil sa pagbubuntis ay mas naging popular noong 1914 dahil kay Margaret Sanger na nagsabing kailangang aralin mabuti ang batas kaugnay rito. Samantalang si Maris Lopez naman ang humikayat sa mga Britain na tanggapin ang paggamit ng kontrasepsyon para mapigil ang mabuntis. Bukod rito, pinaglaban ng birth control movement sa Amerika ang paggamit ng kontrasepsyon sa pagkikipagtalik upang makasigurong hindi mabubuntis ang isang babae. Ipinagpilitan ang mga babae ay mas karapatang magbuntis o hindi mabuntis. Sa kalagitnaan ng 1960, hiningi rin ang nasabing kilusan ang paglabas ng batas hinggil sa aborasyon at malawakang pagbibigay ng pamahalaan ng impormasyon sa kontrasepsyon. Noong taong 1980, sinuportahan ng mga samahang pampulasyon ang birth control movement para gawing legal ang paggamit ng mga babae ng kontrasepsyon at magkaroon ng aborasyon ayon sa kanilang desisyon. The Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Ito ang batas republiko bilang 10,354 na mas kilala sa tawag na RH Law, kung saan ginagarantiya ng pamahalaan ng malawakang pamaraan sa pamamagitan ng pagkontrabuntis, edukasyong sexual at pangangalaga sa ina. Ito ay inaprobahan ni Pangulong Benigno Simon Aquino III noong ika-21 ng Disyembre 2012. Ngunit pinigilan ng Korte Suprema ang pagpapatupad nito noong Marso 2013. Matapos ang mga pagtikos nito sa pag-alis ng ilang probisyon, ipinahayag ng Korte na hindi ito labag sa saligang batas ng Pilipinas, kaya tulugan na itong ipinatupad noong ika-8 ng Abril 2014. Ang batas na ito ay nagpapakita ng pagtataguyod ng pamahalaan sa karapatang pantao ng kababayan para sila ay magkaroon ng likas kaya o sustainableng pag-unlad na tinatawag na sustainable development. Karapatang maging malusog, mabuhay, makapag-aral at makapagdesisyon para sa kanilang sarili sang-ayon sa kanilang paniniwala kung ano ang tama at mali. Tinutugunan ng nasasabing batas ang tungkulin ng Estado na pangalagaan at palakasin o paunlarin ang pamilya na siyang pinakamaliit na unit sa lipunan. Kaugnay nito, kinakailangang pangalagaan at itaguyod ang karapatang pangkalusugan ng kababayan, partikular ang mga ina para na rin sa kanilang mga pamilya. Beneficial dulot ng RH Law. Dahil sa RH Law, may mga health center na ipinapatayo sa bawat barangay. Sila ay nabigyan ng mga kumadrona, midwives, na nagbibigay ng libreng konsulta at gamot sa mga buntis, bagong panganak na ina at mga sanggol.
Mayroon din mga health center kung saan maaaring manganak ang isang buntis. Tinataas nila ang kaalaman at kasanayan ng mga dating kumadrona at nurse sa pamamagitan ng mga pagsasanay na tinutulungan ng pagkasiwang pambayan at panlalawigan. Kaugnay pa rin na paglalaga ng impormasyon, tinuturo ng mga guro sa paaralan at sa mga ALS center ang mga kasanayang kailangan upang mapangalagaan ang sariling laban sa pang-abuso o sa mga barangay na malalayo at walang health center. Nagtatalaga ang local government unit ng mga kumadrona at nurse na bumibisita upang magbigay ng serbisyong pangkalusugan. Ang lahat ng mga ito ay dahil sa pagsisikap at pakikipagtulungan ng mga lokal na pamahalaan upang magkaroon ng kumadrona at nurse na may kasanayan sa pagtugon sa nasabing pangangailangan. Isang maselang gawain ng pagdadalang tao at panganganak. Mahalaga itong papel ng kababaihan para sa pagpapatuloy ng malago at matagumpay na saling lahi. Ayon sa data na nakolekta ng United Nations Children's Fund o UNICEF noong 2018, na sa Pilipinas, ang panghabang buhay na panganib ng pangkamatay ng isang ina ay 1 sa 140. At nasa bandang 11 Pilipinong ina ang namamatay araw-araw o ang tinatansyang 4,500 kada taon dahil sa severe hemorrhage, hypertensive disorders, sepsis at iba pang kaugnay sa obstructed labor at abortion. Ang mga ganitong pangyayari ay madalas inuugnay sa kahirapan, kawalan ng sapat na edukasyon, kaugnay ng batas, kalinisan at kalusugan, at kakulangan ng kaalamang medikal. Ang Pilipinas rin ay isa sa 68 na bansa na nag-aambag sa 77% na pagkamatay ng ina at bata sa buong mundo. Malaking pagsubok din ang pagpapalaki sa mga anak at ang paninigurong sila ay mapapalaking mabuting tao at may takot sa Diyos. Wala rin kasiguraduhang maitutuwid ang mga bata sa mas malakas na puwersa ng social media, barkada at ibang tao. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, ang pamahalaan ng Pilipinas at iba pang mga bansa ay gumawa ng kani-kanilang mga batas, programa o aksyon at hakbang upang isulong ang kanilang nakikitang umpisa para lutasin ang mga napangingilabot na krimen laban sa mga sanggol at ina, dahil na rin sa dumaraming pagkamatay sa mga panganganak at unti-unting paglobo ng populasyon. Kung sa United States o ang United Kingdom ay nagsasagawa ng pagbabakuna o pagtuturok ng baksin sa mga pamilyang mababa o halos walang kinikita, ang India ay tinutulungan ng UNICEF sa paglulunsad ng conditional cash transfer para sa mga inang nanganganak sa mga klinika. Mayroon din ang Pilipinas ang tinatawag na The Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 na naglalayong maiangat at mabigyan ng mataas na antas ng kalusugan ang kababaihan, lalo na ang mga ina at sanggol. Ito ay naglalayong maprotektahan ang karapatang pantao nila.